Good morning mga kaibigan, mga kabilyard. Welcome to Sports Media Reaction and Commentary Videos. For today's reaction video, pag-usapan naman natin itong laban ni Efren Reyes versus kay Chris Smalling dito sa 10-ball Battle of Pool Masters Invitational. Si Reyes ang nanalo sa lag kaya siya yung nag-break sa rack number 1. This is a 10-ball match, race to 7. Alternate breaking rule ang kanilang ginagamit dito na rule. Si Chris Smalling ay isa sa pinakamagagaling na pool and snooker billiard dito sa US at sa Europe. Si Reyes naman ay isa rin sa pinakamagagaling na pool 9-ball and 8-ball player sa buong mundo at meron na rin siyang dalawang World Championship sa 9-ball at saka sa 8 balls. Si Chris Smalling ay napakagaling na cue artist nito, no? Magaling at mahusay. Ito nga, naka-combination na siya dito sa ball number 10. 1-0 ang score natin dyan. Si Chris Smalling ang nag-break at may pumasok sa side pocket. Itong laban na ito ni Efren Reyes dito sa 10-ball Battle of Pool Masters Invitational, meron itong cash prize para sa mga magcha-champion. $15,700 ang pwedeng mapanalunan dito ni Efren Bata Reyes. Meron itong registration fee at nakalikom sila ng mahigit $20,000 para dito sa tournament na ito, at ang mananalo nga makaka-receive ng $15,700. Napakahusay talaga sa queuing at packeting nitong si Chris Smalling, no? At magaling siya talaga sa cue ball control din. Maganda itong laban na ito at makikita ninyo yung heel to heel match nila dito ni Chris Smalling at ni Efren Bata Reyes. Pasok pa rin yung ball number 3 doon, at ito nga, maganda rin ang posisyon niya dito sa ball number 4. Sablay dyan si Chris Smalling at na-open ang 4-ball dito kay Efren Bata Reyes. So back to table si Reyes at maganda itong ball position dahil naihanda ni Chris Smalling, at tingnan natin kung maka-run out dito si Efren Bata Reyes.
Last two ball ni Efren Reyes dito sa rack number 2. At ito medyo kailangan pang ikat ni Reyes itong 10 ball. Mahusay yung pagkakat doon ni Efren Bata Reyes. So, si Reyes ang magbe-break sa rack number 3. All 1 ang score natin. This is a race to 7. A 10 ball match. Pumasok yung 6 ball at nagkaroon ng opening si Reyes dito sa rack number 3. So nagpush si Reyes dito dahil medyo nakaharang ng konti itong 8 ball, kaya binigay ni Reyes itong table kay Chris Smelling. Tingnan natin kung may ibang shot niya ito dito sa 9 ball. Nag-counter safety na lang itong si Smelling at mukhang ayun, na open yung 1 ball. Nagkaroon ng opening doon sa itaas. Long shot ito pero possible na mapina at may pasok ni Reyes itong 1 ball. Bank shot at ayun nga, na-combination ni Reyes yung bank shot niya doon sa ball number 3 at open pa rin itong 1 ball, no, dito sa rack number 3. Napakahusay nung bank shot na yun ni Efren Bata Reyes. Play safe dito si Reyes, no, at tumama yung ball number 4, kaya good shot itong tira ni Reyes na ito at nakaharang itong ball number 7 dito sa 1. Side pocket yung sabi dito ni Chris Smelling. Tingnan natin kung matamaan niya. Medyo alanganin yung tira na yun at ito, na open na itong 1 ball kay Efren Bata Reyes.
sablay si Reyes doon sa ball number 2 at ganun pa man, naitago niya pa rin dito sa ball number 7, no? So natawa pa dito si Reyes, maswerte talaga. Pero meron siyang manipis na tira dito sa ball number 2, si Chris Smelling. Mukhang hirap na hirap dito si Chris Smelling sa kanyang tira na ito sa dos. Mukhang papasok pa yata yung dos na yun at yun, naitago pa rin ni Chris Smelling sa 7 itong ball number 2. So tingnan natin yung diskarte dito ni Reyes kung matamaan niya itong ball number 2 na ito. Binalik ni Efren Reyes yung push na yun ni Chris Smelling at ito si Chris Smelling naman ngayon ang titira at mukhang mag-jump shot itong si Chris Smelling dito sa ball number 2. Napakahusay nung jump shot na yun ni Chris Smelling at ito nga, nakakuha pa siya ng ball position dito sa 4. Sumablay si Chris Smelling dito, no, nag-cliffhanging itong 4 ball sa corner pocket. Hindi siya makapaniwala doon at ito, back to table si Reyes. Mukhang cushion first ang tira dito ni Reyes. Pasok ang 4 at nakaposisyon na kaagad dito sa ball number 5. Yun lang, na-scratch si Reyes doon sa side pocket kaya foul si Reyes dyan. Ball in hand dito kay Chris Smelling at maganda ang position ng mga natitirang bola. Ball in hand pa siya. Mukhang makaka-run out dito si Chris Smelling, no? Aiming siya dito sa ball number 7 at nakatutok na yung 8 dito sa side pocket. Ito nga, na-steal ni Chris Smelling itong rack number 3. 2-1 ang score natin. Lamang dyan si Chris Smelling. Si Chris pa rin ang magbe-break dito sa rack number 4. Dalawang bola ang pumasok sa break na yan at may possible shot pa rin si Chris dito sa ball number 3. Maganda yung stop shot na yun ni Chris dito sa ball number 3 at ito tinitingnan niya yung 4 kung
kaya niyang pinahin dito sa corner pocket. Napakahusay nung cut na yun ni Chris, no? At open na open yung ball number 5 sa itaas. Napakahusay nung cut na yon ni Chris Smelling, no? At ito, abante siya ng konti dito kay Reyes. Pasok yung 7 at maganda yung takbo ng bola para sa ball position niya dito sa 8. Last ball para sa rack number 4. 3-1 ang score natin dito mga kabilyard. Lamang si Chris at si Reyes ang magbe-break sa rack number 5. Pasok yung 4 doon sa side pocket. Open ang 1 ball pero mahirap yung pocketing niya. Tingnan natin kung makapag-bank shot siya dito or combination dito sa ball number 5 sa side pocket. Sablay si Chris Smelling doon at mukhang open ang 1 ball dito kay Reyes. Play safe dito si Reyes at itinago niya yung 1 ball dito sa likuran ng 9 ball. Pero meron siyang kaunting window para sa kick shot. Tinamaan ni Chris pero
walang pasok yun, kaya ito na open ulit kay Reyes itong 1 ball. Eksaktong-eksakto pa rin yung pasok ng 1 ball, no? At maganda ang ball position dito sa ball number 2. Backspin dito si Reyes para sa ball number 3. Maganda pa rin yung ball position niya. At aiming si Reyes sa ball number 5 doon sa side pocket pagkatapos nung ball number 3 na yan. Sinusukat ni Reyes kung saan pupunta yung cue ball. Saktong-sakto doon sa projection ni Reyes. Ang lupit nung backspin na yun para makakuha ng ball position sa 6, no? Napakahusay talaga ni Reyes sa ball control. Last 2 ball ni Reyes at maganda ang position sa 9. Pasok ang tira doon ni Reyes. Ito nga, 3 ang score natin. Si Chris Smelling ang magbe-break sa rack number 6. Pasok yung 8 sa side pocket. Open itong ball number 2 dito kay Chris Smelling, no? 1 at saka yung 8 ball pumasok yan sa side pocket at saka sa corner pocket. So aiming si Chris Smelling dito sa ball number 2. Merong possibility bang 2 to 8 combination or karombola dito sa 10 ball. Napakahusay nung cut na yun ni Chris Smelling doon sa 2, no? At ito nga, maganda yung ball position niya sa 3.
Pasok yung 5 at nakatutok na sa ball number 6 itong cue ball. Last 3 balls dito ni Chris Smelling sa rack number 6 at maganda yung pinapakita niyang momentum dito sa pag clearing up ng mga natitirang bola. Maganda pa rin yung angulo dito sa tira na ito ni Chris Smelling. Pasok ang 10 ball at ito 4-2 ang score natin dito. Si Reyes naman ang mag-break sa rack number 7. Pasok yung 9 at saka yung 3 at meron siyang available shot doon sa 1 ball itong si Efren Reyes sa rack number 7. Pasok yung 5 at last 4 ball ni Reyes dito at maganda ang ball position dito sa 6. Eksakto yung pasok na yun at maganda ang position dito sa ball number 7. Last 3 ball ni Reyes sa rack number 6, 7. Pasok ang Jess, 4-3 ang score natin. Lamang pa rin ang isang rack itong si Chris Smelling. At makita natin dito talagang humahabol si Reyes. Si Chris Smelling naman ang nagtataya at naglalagay ng mga bola. Tingnan natin kung magawa ng paraan dito ni Reyes na makatabla siya dito sa score niya na 4-3. Si Chris Smelling ang magbe-break sa rack number 8. Ball scratch doon si Chris at foul siya dyan, kaya ball in hand dito kay Efren Bata Reyes. Nakatutok na itong tatlong bola, no? Dalawa sa corner at saka isa sa side pocket. Mukhang madali na ito para kay Reyes. Maliban na lang dito sa ball number 7 at saka yung 10, nag-cluster sila dyan. So, tingnan natin yung diskarte ni Reyes kung ma-break niya yung dalawang bola na yan.
At eto nga, mukhang dumikit pa itong cue ball dito sa cluster, no? Tingnan natin kung merong possible shot si Reyes dito sa 4 ball. Humahanap ng magandang ball position dito si Reyes sa ball number 5. Yun, na break ni Reyes yung 7 pero 8 naman yung dumikit sa cluster, no? Nung 10 ball. Pero tingnan natin kung ma-manage ni Reyes ito na makuha na ng magandang posisyon. Aiming si Reyes sa ball number 8. Pasok ang 8 sa side pocket. Last 2 ball ni Reyes dito sa rack number 8. Mukhang makakatabla siya dito sa score na yan. So, breaking si Reyes dito sa rack number 9. Tie ang score natin for all or 4 racks even. Si Reyes ang magbe-break sa rack number 9. Mukhang walang pumasok dyan, no? Dry break si Reyes at saka halos nagkaroon ng cluster dito sa gitna. Bumalik yung mga bola dito sa gitna. May possible view para sa ball number 1 pero mahirap ang packeting niya. Tingnan natin kung anong gagawin dito ni Chris Smelling. So magpupush si Chris. Nag-miss sa jump shot doon si Chris Smelling at mukhang pumasok pa doon sa side pocket, no? Na-fluke niya yung 1 ball doon sa side pocket kaya ito merong siyang panibagong tira pero nakaharang itong ball number 2. Aiming sa ball number 2 ngunit may harang na ball number 3 dyan at ball number 7. So tingnan natin kung anong gawin dito ni Chris Smelling. Mahusay yung pagkakatama doon ni Chris pero na-open ang table dito kay Reyes. Two to 9 combination, maayos ang pagkakatira na yan at ito kinaliwa ni Reyes para sa ball number 2.
eksakto pa rin para sa side pocket yung tres. Pasok ang tres pero medyo delikado itong ball position dito sa 4. Tingnan natin kung makarombola ni Reyes itong Jess. Pasok yung Jess at napakaganda ng tira ni Reyes na yun. Lamang si Reyes dito, 5-4 ang score natin. Si Chris Smelling ang magbe-break sa rack number 10. Pasok yung Jess, pasok din yung babalik ni Reyes yung 10 ball. May possible shot pa rin si Chris Smelling dito sa ball number 1. So, play safe dito si Efren Reyes at naitago niya, no? Naitago ni Chris Smelling itong cue ball dito sa ball number 2. Nag-push dito si Efren Reyes pero nagpa-intentional foul siya dyan. Kaya tingnan natin kung magawa ng paraan ito ni Chris Smelling na makakuha ng ball position sa ball number 2. Mukhang alanganin dito si Chris Smelling na ito sa intentional foul ni Reyes. At tingnan natin kung makakuha siya ng ball position dito sa 2. Backspin ang ginawa doon ni Chris Smelling at mukhang meron siyang angulo dito sa ball number 2. Maganda yung pagkakat doon sa 2, no? Nakakuha ng magandang ball position dito si Reyes sa ball number 4. Mahusay at magaling itong si Chris Smelling at nakakuha siya ng magagandang ball position dito para makatabla siya dito sa score na ito. Last 3 ball ni Chris dito sa rack number 10.
Eksakto yung pasok nung 9 doon. At ito nga, last ball si Chris sa rack number 10. Pasok ang Jess, tumabla si Chris dito, all 5. Si Reyes ang magbe-break sa rack number 11. Pasok yung 8 ball doon sa side pocket. Mukhang tumago, no, itong cue ball dito sa cluster at itinulak pa ng 3. Kaya walang possible pocketing dito si Reyes, pero may kaunting window para tamaan yung 1 ball. So nag-push na lang dito si Reyes at tingnan natin kung iti-take ito ni Chris. Nag-play safe dito si Chris at cliff hang dito sa side pocket, kaya na-open itong 1 ball kay Efren Reyes. Eksaktong-eksakto dyan sa ball position niya sa dos, no? At kailangan niyang patakbuhin dito sa ibaba yung cue ball para sa ball position niya sa 3. Medyo masama yung pagkakatakbo dito ni Reyes at very rigid yung position ng cue ball dito sa 3. Alanganin talaga yung tira dito at ito naghanap na ng extension bridge itong si Reyes. Napakaalanganin ng tira na ito at mukhang tatama sa ball number 6 itong nagawan pa rin ng paraan ni Reyes ito at naitago niya itong ball number 3, no? Nakapag-play safe dito si Reyes. So back to table si Chris, mukhang wala siya talagang tira dito at mahirap yung pagkaka play safe dito ni Reyes. Napakahusay nung double rail, no, 2 rail kick shot, no, ni Chris at na-open itong 3 ball kay Reyes.
Aiming si Reyes dito sa 3 ball sa corner pocket. Pasok at nakapag-break siya dyan. Maganda ang break ni Reyes, kaya lang humarang yung 5, kaya nakulangan ng push itong cue ball at tumago sa likuran ng 7 ball. So mahina ng konti yung push ng cue ball. So kick shot ni Reyes doon sa side, sa corner pocket. Napakalupit naman ng kick shot na yun ni Efren Bata Reyes. Nakita nyo yung mga kabilyard, no? Talagang napakahusay ni Efren Reyes sa mga kick shot na yun. So aiming siya ngayon dito sa ball number 5. Maganda yung pinakitang kick shot ni Reyes na yun. Tapos malupit na stop ball pa para sa ball position niya dito sa 6. Pasok ang 6 at maganda ang ball position niya sa 7 doon sa side pocket. Last 2 ball dito si Reyes sa rack number 11. Last ball para kay Reyes. At ayun, napasok ni Reyes yung Jess. Lamang siya dito. 6-5 ang score natin. Race to 7. Si Meling naman ang magbe-break sa rack number 12. Mukhang dry break dito si Meling, no? At back to table naman si Efren Bata Reyes. Open ang 1 ball kay Reyes, kaya meron siyang possible shot or karambola doon sa ball number 3 sa corner pocket. Maganda yung pagkakat doon ni Reyes, pero tumama doon sa 6, kaya medyo nagkaroon ng harang, no, dito sa ball number 5. Kung hindi tumama doon sa 6 yun, sigurado yun maganda ang ball position ni Reyes. So kick shot dito si Reyes para makakuha siya ng chance na makapag-play safe. Na-open yung table dito kay Chris Meling at open ang 2 ball. So combination siya dito sa 2 to 3 doon sa corner pocket. Mahusay yung pagkakatira doon ni Chris at maganda ang ball position niya dito sa ball number 2. So aiming dyan sa 2 at ball position naman sa 4.
Aiming si Chris dito sa 6 ball. Pasok ang 6 at maganda ang ball position niya dito sa 7. Mukhang makakatabla dito si Chris Smelling, no, at maganda ang ball position niya, pati itong kalat ng bola. So mukhang run out dito si Chris. Last 2 ball ni Chris at maganda ang ball position niya dito sa 9 para sa corner pocket. Nakatabla dyan si Chris Smelling, no, all 6, at si Reyes naman ang magbe-break sa rack number 13. Last rack ni Reyes at heel to heel yung match nila dito. Mukhang dry break dito si Reyes at open na open itong table kay Chris Smelling, no, at open ang 1 ball dito sa side pocket. Napakaganda nung ikot ng bola na yon at may ball position siya dito sa ball number 2. So sinipat ni Chris itong ball number 2. Tingnan natin kung mararun out niya itong rack na ito. Pasok yung 2 at maganda yung ikot ng bola ulit, no? Ito at eksaktong-eksakto dito sa ball number 3. Eksakto talaga doon sa ball position ni Chris Smelling. Ang ganda nung cue ball control niya doon at saka yung cueing niya. At ito nagmamadali. Mukhang gusto nang manalo nito ni Chris Smelling, no? At maganda yung ball position niya dito sa mga natitirang bola. Mukhang all set na sa isip ni Chris Smelling itong mga bola na ito. At maganda yung ball position niya sa 6. Last 3 ball ni Chris Smelling dito sa rack number 13. Ito mukhang malinaw na kung sinong mananalo dito sa laro na ito. Eksakto ang ball position ni Chris at nagmamadali.
Pasok ang 10, panalo dito si Chris Melling. Congratulations. Thank you for watching. Subscribe for more videos. Ice in my veins, I've been driving this train. Years in this lane, there's no stopping this flame. Cause I came to the game and I changed it to play how I like, rearranged it to my own domain. Yeah, I got what it takes, made lots of mistakes, taking